Good day guys, and Diyos marhain adlaw sa mga tugang. For today's video, sisimulan ko ang kwentong ito sa laboratory request na ito. At syempre, sa dulo ng kwento, may good news akong isi-share sa inyo. Maaring alam na ng karamihan, pero isi-share ko pa rin, lalong-lalo na sa mga kapwa-guro at sa mga sorsoganon na natatakot magpa-ospital dahil sa mga bayaring. For example, sa laboratory. Pero bago yan, ako nga pala si Pedrito. Minsan guro, minsan kung ano-ano, pero kadalasan, gwapo lang. Ito ang aking kwento, kaya tara, samahan niyo ako. At dahil nga nagkakaedad na ako, although hindi nga halata kasi nga gwapo lang. Well, ingit lang kayo. Kwento ko ito. Nang minsan nga nagpa-check up ako sa doktor. At pinayuhan niya akong magpa-blood chem. At ang medyo masaklap doon, niresitahan pa niya ako ng losartan dahil nga daw mataas ang high blood ko. Well, ika nga, sabi pa niya, siguro naman ito dahil sa mga co-teacher ko. Pero sabi ko, Dok, hindi naman yata. Kasi masaya naman sila pagkaharap ako. Well, ewan ko lang pag nakatalikod na ako. Pero, bahala na nga sila. Basta ako, ginagawa ko lang kung ano yung nasa job description ko. Ika nga, para sa bata at para sa bayan. Well, andito na nga ako ngayon sa Erosin District Hospital para magpa-blood chem. Siyempre, dali-dali akong naglakad papunta ng laboratory para nga makuhanan ako ng dugo. Nagmamadali nga ako dahil sa gutom na ako dahil sa fasting na ginawa ko kasi ang kukunin sa akin ay FBS or fasting blood sugar. Pero mas lalo ako nagutom nang sabihin ng nurse na kailangan ko daw ng bagong request sa doctor on duty at sumunod sa bagong proseso. Pero kahit nga medyo nainis ako dahil nga mabait at gwapo ako, hindi ako nagalit. Pagpos sumunod ako sa proseso at mas lalo pa akong ginanahan na sumunod dahil sa nabasa ko na libre lahat ng serbisyo at wala akong babayaran na kahit na 5 sa ospital na ito. Yan daw ay hatid ng bagong gobyerno. Siyempre, sa pamumuno ng ating minamahal na si Governor Boboy Amor. At siyempre, maraming salamat sa iyo, Governor Boboy. At yan ang good news na gusto kong i-share kanina pa sa inyo. Sa mga natatakot dyan magpa-laboratory dahil sa mga bayarin, libre na ang serbisyong pangkalusugan sa mga ospital natin. Actually, hindi lang sa laboratory, may mga x-ray, may libreng gamot din ang alam ko kasi minsan napunta na din ako dito, may pinipirmahan lang ako. At yun ay libre hatid sa inyo ng gobyerno ng Sorsogon. Kaya nga kung ako sa inyo, mga ma'am and sir, mga nanay at tatay, at sa mga Sorsoganon na natatakot magpa-laboratory dahil sa mga bayarin, huwag na kayo maglala. Libre ang mga serbisyo ng mga ospital dito sa Sorsogon. Sa totoo lang, higit 2,000 ang natipid ko para lang sa laboratory test na ito. Siyempre, may libre pang gamot at siyempre, at iba pang serbisyo. Ang kagandahan ba dyan, ang babait ng mga empleyadong nasa ospital. Kaya, shout out sa inyo. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Serbisyong totoo sa mga Sorsoganon. Maraming salamat po. Pero bago ako magtapos, isi-share ko muna sa inyo ang tamang proseso para kung kayo naman ay mapunta dito sa ospital, hindi na kayo malilito at maiinis dahil sa andaming, although mahaba-haba yung proseso at medyo magulo, pero ang kagandahan lang noon is syempre libre ang serbisyo. Yun lang. Medyo nainis lang ako doon kasi masyadong mahal yung photocopy doon sa may labasan ng ospital. Kaya sa iyo manong, shout out sa iyo. Sana naman maawa ka naman. Huwag mo naman mahalan. Maawa ka naman sa mga taong nagpapa-ospital. Akalaan nyo ba naman ang isang page ng bond paper 10 pesos? Kaya minsan tuloy naisip ko, siguro panahon na para
maglagay na rin ako ng photocopy doon. Joke lang. Baka magalit sa akin. Shoutout si Manong. Maraming salamat pa din. Well, compared sa nagastos na dapat babayaran ko na 2 for ano ba naman ang 10 pesos? Kaya lang, syempre nakakalungkot. Lalong-lalo na sa mga walang-wala din. Wala na nga. Nababawasan pa ng almost 20 pesos para lang sa photocopy. Well, bahagi yan. Kaya lang, syempre, sayang din naman. Anyway, ito na nga ang process flow chart sa pag-avail ng libreng serbisyo ng ospital dito yan sa Erosin District Hospital. Step 1, ito ang gagawin natin. Pupunta tayo doon sa triads. Kailangan natin pumila at magpalista para kuhanan tayo ng vital signs tulad ng weight, height, and temperature. Then, step 2. Pupunta na tayo sa doktor. Pero bago tayo makarating sa doktor, kailangan natin magpalista sa information at syempre dadaan tayo sa mahaba-habang pilahan bago tayo makapagpa-check up sa doktor. So, syempre alam naman natin ito ay publikong ospital. Halos lahat ng sa 2nd district dito pumupunta sa Erosin District Hospital. And punta na tayo sa step 3. Dala-dala ang request mula sa doktor. Kailangan natin pumunta sa likod ng building ng ABTC para kumuha ng request. And pagkatapos natin makuha ang request, pupunta na tayo sa step 4. Pupunta na tayo sa ancillary section. Or pupunta na tayo sa pakay nating sektor. Kung ito ay laboratory, pupunta tayo sa laboratory. Kung gamot, pupunta tayo sa pharmacy. At kung syempre magpapa-x-ray, pupunta tayo sa x-ray room. Dala-dala ang request at para mabigyan ng charge slip muna or pricing kung magkano ang kukunin nating serbisyo. Pero bago yan, syempre, bago tayo pumunta sa step 5, kailangan muna natin ipa-photocopy ang ID at medical request na ibinigay ng doktor at dadalhin natin yun doon sa Governor Boboy's corner kung saan gagawa nila ng statement of account. Pagkatapos nyan, pupunta na tayo doon sa medical social services or pupunta na tayo doon sa social worker. Dala-dala ang charge slip, pupunta tayo doon at magpapapirma. Saan ba ito makikita? Ang office ng social worker, doon po malapit sa chapel ng hospital. Pipirmahan nila yon, and then pagkatapos noon, last na step, ang step 7. Pupunta na tayo syempre doon sa sektor na ating pakay para matugunan ang mga serbisyo natin. Halimbawa, kung kayo ay magpapalaboratory, syempre kayo ay pupunta doon sa laboratory para mabigyan kayo ng serbisyo, at yun ang aking ginawa. So far, nakakatuwa kasi napakagandang serbisyo. Ang pinaka-importante pa doon, nakalibre ang 2,000 ko. Pwede ko nang pambili ng bigas. Kaya maraming salamat sa serbisyong hatid na para sa masa katulad ko. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. See you next video.